Baha? Sigurado naman tayo na isang dahilan nito ay ang pagbabaha ng kanal at estero. Hindi na nga natin namamalayan na ang ating kapaligiran ay ating nasisira. Kung kaya, ipinatupad ang ordinansa bilang 10-109 noong 2010. Mas kilala sa tawag na No Plastic Rule sa Muntinlupa. Sila rin ang kauna-unahang nagpatupad nito sa NCR sa pakikipagtulungan ng lokal na gobyerno sa pamumuno ni Mayor Aldrin San Pedro. Ayon sa nasabing ordinansa na maaaring magmulta ang mahuhuli mula 500 piso hanggang sa pagkakakulong. Kung sino mang pwesto ang hindi tumugon ay maaari silang matanggalan ng license to operate. Ano ba ang rason ng pagkakaroon ng ganitong ordinansa? Ang tatlong objective namin dito na attain namin after a year of implementation is reduction of waste, behavioral change, and less clogging. Nabawasan yung pagka-clog kasi nabawasan yung plastic na imagery ng Muntinlupa. First is makikita natin na nagdadala sila ng bag. Second, hindi na sila gumagamit ng plastic o hindi na sila nakadepende sa unlimited supply ng sandoval before. Kita mo? Hindi lang pala to para sa Muntinlupa, kung hindi para sa lahat. Nagkakaroon ng pagbaha sa amin, hindi naman naiiwasan yan. Pero madali mag-subside. Unlike before, talagang inaabot ng oras. So, ibig sabihin, ito yung epekto nito, no? Pero ang pinakamaganda sa lahat dito, yung naturuan mo ang tao ng disiplina. Kasi babaguhin mo nga dito yung your way of life, eh. Yung paano mo disiplinahin ang sarili. At natutuwa kami dahil nakikita namin na nagkakaroon ng disiplina yung mga tao. Isang senyalis to na kaya mong baguhin ng maling nakagawian o nakaugalian ng tao. Basta't kinakailangan lamang merong magsisimulan. 6 sa 10 tao sa Muntinlupa ang nagdadala ng kanilang bayong. Nung early months of this implementation, makikita mo yung mga tao parang naging fashion statement. Pag nagsusupermarket ka, may dala ka eco bag, you're doing your share. Environment. Noong 2010 ay may humigit kumulang na 161 toneladang basura. Kasing bigat ng 16 na 18-wheeler na truck ang kalat na nakukuha sa Muntinlupa pa lamang. Sa matinding pagpapatupad ng ordinansang ito noong 2011 ay bumaba na lamang ito sa 124.24. Ang galing po, hindi ba? Ano naman kaya ang masasabi ng taga Muntinlupa dito? Okay naman yung ganito kasi nakakatuto. Pero mas nakapalpo. Pero mas marami nang nagdadala ngayon ng mga cloth bag at saka bayong na mamimili. Mas marami na. Ang kagandahan dito dahil nakakabawas sa mga basura, plastic, okay yung mga ganitong bag. Importante, tulong. Sa akin, siyempre mas maganda dahil kung magbabawas sa basura. So nga lang, may time mahirap, lalo na pag kaya mamimili ka ng mga medyo isda, gulay, hindi dyan. Kasi ano kaya ang mga suliranin sa pagpapatupad nito? Sa mahabang panahon, ito na yung convenient para sa atin, eh. Pag nagpunta ka ng supermarket, maski wala ka na lalagyanan. Pag kapamili ka, pag-provide ka na lalagyan ng plastic. So may resistance. Kasi mong unti-unting baguhin yung bagay na yun. Pero hindi naniniwala. May question palagi. Kaya yun yung dapat na patunayan. Kaya kailangan ipakita sa kanila na hindi lang kami simula konti. Alam na natin kung bakit nakabayong si ate. Pag doon natakot ka, wala na. Tapos na yung mithiin, Ang focus mo is ipatupad ko ang ordinansan to. Sa paningin maaari ng iba ay hindi popular sa ngayon. Pero sa bandang huli, mauunawaan nila to. Doon mo makikita yung bunga ng paghihirap.
Kaya sa susunod na pupunta kayo dito sa Muntinlupa, huwag kalimutan ang pagdadala ng eco bag. Paper bag is good. Diba? Reusable bag is better. Diba? Bring your own bag. It's the best practice that you can do in saving our trees. Diba? Walang mensahe ko po sa aking mga kababayan sa Muntinlupa. Ang ating pong ordinansa patungkol dito sa pagbabawal ng plastic bag ay hindi po para sa amin, hindi para sa iilang tao lamang. Ito ay para sa ating lahat. Nagsimula po dito sa Muntinlupa at ngayon ay tinutularan ng maraming karatig buok sa atin sa bansang Pilipinas. Alam po ninyo, sa mahabang panahon tayo ay nasanay sa paggamit ng mga materyales o mga bagay-bagay na po pwede naman sana'y mabawasan o totally wala na kung ito ay nakaka-apekto sa ating kalikasan. Siguro panahon na para it's time to do our share. Nararanasan natin mahirap sa una, pero kaya po natin. Kaya ang hiling ko po sa inyo, sa aking mga kababayan sa Muntinlupa, sinimulan natin sa Muntinlupa, ipakita natin na pwedeng gawin sa buong Pilipinas. Bawasan natin ang paggamit ng plastic at maging responsableng mamamayan tayo na handang tumulong at magkaroon ng proteksyon para sa ating kalikasan. Salamat.